of calamity idineklara na sa probinsyang Surigao del Sur. Alamin natin ang update doon mula kay Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel. Governor Pimentel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Weng, at magandang tanghali po sa natikinig dito sa PTV 5. Okay, Governor Pimentel, sa ngayon, ilang barangay o individual na or mga pamilya ang apektado nitong malakas na lindol diyan po sa Surigao del Sur base sa inyong assessment? Sa ngayon po ay ang affected barangays po ay ang families affected po ay 114,958. 114,000. At ang individuals 442,225 po. Ang number of families displaced 24,452. Ang individuals displaced 82,824 sa 115 evacuation center na ngayon pabalik-balik po sa evacuation center yan dahil yung nagtataka kami yung aftershock, bakit ang lalakas? May 6.0, may 5.8, at yung mga tao natatakot pa rin pagkagabi kasi baka raw may tsunami dahil sa lakas ng mga aftershock. At yung casualty po namin, isang namatay sa Bislig City dahil sa nadaganan collapse at saka isa sa Barubo. 78 years old, nadaganan din po. At meron po kaming 17 persons na injured, yung sa Tandag City, 3, Bislig City, 1, Marihatag, 5, Carmen, 7, at 1 sa Cortez. Ang total damage house po namin ay 216 at ang partially damaged ay 2,237,000. Ang estimated cost po ay 130,975. Ang estimated cost po ng infrastructure sa mga school, sa government buildings, mga 201 million. Yung roads and bridges at saka seawall, mga 108 million na po. Pero ongoing pa po ang assessment namin. Kaya nga pasensya na dahil kanina pagtawag nyo, nawawala-wala signal dahil nandito ako sa Nasagot na to? kabundukan na San Miguel. Nasagot na. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. So, sa ngayon po ba ay madadagdagan pa kaya yung ating mga casualties, yung mga injured na mga kababayan natin dyan dahil din po sa mga aftershock? Sana po, wag na. Awa naman na, hindi naman talaga ibig natin sabihin na devastating talaga kasi yung lindol galing sa trench, galing sa dagat, although napakalakas, pero yung mga damages natin, mga crack, mga 3 lang ang buildings na nag-collapse at naano pa rin namin, nandito na po yung pillbox at dumating na rin po si Secretary Garcialan noong November 4 at nakapamigay kami ng immediate assistance at 3,000 at 5,000 at saka 70,000 food packs. In fact po, nandito ako sa kabundukan na San Miguel ngayon para mamigay naman ng mga assistance dito sa mga IPs natin sa mga manobo. Kasi may nakatop na dalan na karsada pero naayos na po namin, kaya napasok na po namin, kaya nabigyan po namin sila ng mga 2,000 food packs. Governor, ano naman po ang update natin mula sa assistance ng pamahalaan sa local government at national government? Ano na po ang natatanggap ng ating mga kababayan dyan sa ngayon? So far po, nakatanggap na tayo ng 70,000 food packs galing po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-meeting po kami noong November 4 together with the mayor sa opisina ko po at yung immediate na pangangailangan nga
70,000 food bags, pero ngayon nadadagdagan kasi pabalik-balik ang mga tao kasi pagka tumama na naman yung aftershock na 6.0, natatakot sila baka magka-tsunami pagkagabi bumabalik sa evacuation center. Pero so far po ngayon, medyo okay na. Nagtataka lang kami bakit ang lalakas ng aftershock. Saka naka 500 mahigit na kami na aftershock na malalakas. So, ina-assess po namin lahat ng mga buildings ngayon. Kasi sabi ng PhilBox, although crack-crack sabi, lalo na yung mga eskwelahan, although nag-crack sila na malalaki, baka bumagsak sa dami ng aftershock, baka lumaki yung crack. So, na-declare muna ako ng no classes at saka no work. Para may inspection po ng mga engineers namin at saka ng DPW's engineer ang namin, ang lahat ng buildings po para ma-safety. At nagdeklara na rin ako na cancel lahat ng Christmas party sa local government, mga mayor, sa mga barangay. Instead, sabi ko sa kanila, instead of spending sa Christmas party, i-donate nyo na lang sa mga nasa lantana ng lindol. Governor, sa ngayon po ba nakabalik na ang mga linya ng komunikasyon at kuryente dyan sa Surigao del Sur? Awan ng Diyos ko, nabalik na lahat kahapon. Mabuti naman. Okay, Governor, ano po ngayon sa ngayon yung mga prioridad na pangangailangan dyan po sa Surigao del Sur? Sa ngayon po, yun na nga, yung pabalik-balik ng mga kasi yung iba hindi nakatrabaho, na namin ng mga feedback. Pasalamat po ako kay President Bongbong Marcos at naka-schedule nga po sana siyang pumunta rito ng October 5. Babalik si Secretary Gatchalian, pero COVID man, pasalamatan ko po siya na pinadala niya si Secretary Gatchalian ng DSWD na quick response na agad at sasagot yung immediate needs ng mga tao na pagkain. So, ang na lang namin, ang i-assess namin kung ano talaga ang extent ng damage ng mga ang maraming nasira talaga sa epicenter sa Hinatuan, mga 400 plus houses. Ang totally damage. Karamihan yan, mga made of light materials na nakatira sa shoreline. Kasi yung mga yan, ilang beses ko na sinabi, bawal dyan sa danger zone, pero wala naman tayo magagawa kasi balik ng balik dyan kasi mananagat, ayaw nila dun sa relocation site. So we'll try to convince them na pag gumawa uli ng bahay, sana ilayo-layo ng konti. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel. Maraming salamat din po.